Ito ang kwentong kasaysayan na mapapanood at masasaksihan natin ngayon sa ating video. Si Fernando Amorsolo ay isang tanyag na pintor sa Pilipinas. Nakilala sa kanyang mga likhang sining na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan at buhay ng mga Pilipino sa kanayunan. Ipinanganak siya noong Mayo 30, 1972 sa Paco, Maynila. Ang kanyang mga obra ay karaniwang naglalarawan ng mga tanawin, bukirin, mga kababaihan sa tradisyonal na kasuotan at mga pagdiriwang sa Pilipinas. Siya ay kilala bilang ama ng sining Pilipino. Ang mga unang taon ni Amorsolo ay puno ng pagsubok, ngunit ang kanyang hilig sa sining ay nagsilbing gabay sa kanyang tagumpay. Pumasok siya sa Universidad ng Pilipinas upang mag-aral ng sining at nagpatuloy sa pagiging guro sa nasabing universidad. Bukod sa kanyang mga tanyag na obra, ang kanyang estilo ay kilala sa paggamit ng maliwanag na kulay at liwanag na nagbibigay ng isang romantikong itsura sa kanyang mga gawa. Si Amorsolo ay may mga obra na nagpapakita ng masalimuot na buhay sa bukid, mga kasaysayan ng bayan at mga tanawin ng kalikasan na laging nagpapakita ng pagka-Pilipino. Hanggang sa kanyang kamatayan noong Abril 24, 1972, siya ay nakilala bilang isang pambansang alagad ng sining at isang tagapagtaguyod ng kulturang Pilipino. Ang mga paborito niyang tema ay mga tanawin ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay, mga magsasaka, manguukit ng kahoy at mga kababaihan sa mga tradisyonal na kasuotan. Ang ilan sa mga kilalang obra ni Amorsolo ay ang The Making of the Philippine Flag, Planting Rice at The Rice Planting. Isang aspeto ng kanyang mga gawa ay ang positibong larawan ng buhay sa Pilipinas na nagpapakita ng kasimplihan at kasiyahan, pati na rin ang pagkamaasahin sa buhay ng mga tao sa kanayunan. Siya rin ay kilala sa kanyang masining na pagkuha ng ilaw at kulay na naging isang tatak sa kanyang estilo. Si Amorsolo rin ay nakilala sa kanyang kontribusyon sa pagbuo ng pambansang sining sa Pilipinas at ang kanyang mga obra ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga modernong artist. Laging tandaan mga kahistoryador, huwag limutin ang ugat ng ating pagkatao, ang kasaysayan ang ating pundasyon. Ang kwentong kasaysayan ng lahat ay kasama ka sa bawat kabanata.